Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pulpinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about pulpolitika ng ating bansa. So ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV. So yan yung panoorin natin ngayon, man. Actually, dati na to, 1 year ago na ata tong video na to. And then pinanood ko lang kasi yun nga, I know for sure na balitaan nyo na rin na sumakabilang buhay na nga si Congressman Acop. So si Congressman Acop yung isa sa nag-i-interview dito or parang nag-i-imbestiga kay VP Sara sa Quadcom to. So parang gusto ko lang ipakita sa inyo kung bakit nga ba itong mga DDS na to is tuwang-tuwa sila, 'di ba? Na sumakibilang buhay si Congressman Acop. 'Di ba? Like tinatag pa nga nila, 'di ba, na parang involved daw sa corruption or yung iba pa nag-praise the Lord pa. So panonoorin ko lang to and then bibigyan ko lang din kayo ng mamaya isingit-singit natin, 'di ba? Na itong mga DDS na to babalikan to pagdating ng araw. So yun, bago natin simulan, Boss Balita TV, sumento pamagat na OMG, pinakita na dalawa ang kumuha na paamin ni Acop. Nagnakaw sa confidential fund, kakapasok lang. So bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinas. Sa mga kanis, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Start. Lawyer, Yes, sir. the proper remedy is to go to the court. I will go to court. Mr. Chair, wala kaming kakampi dito, walang mga point of order para sa amin. How can you ask a resource person without giving him Vice- copies? Without giving him Mr. Chair, copies? point of Madam order, Vice Mr. Chair. President. Why is it that the Vice President is batting? Yes, Yes, ma'am. the point of No, order hindi is- po Wala dapat kaming ganon. kakampi dito, ma'am. Pero dapat Walang mga ganun. One minute, point of Mr. Speaker, order. please. Well, point of order. May I know, Diba? Mr. Edward Sabat na Mark, sabat si dito, si VP Sara. Ewan ko kung alam niya, 'di ba? Na syempre yung mga tao diyan kapag nagtatanong sila, 'di ba? Dapat saka ka lang mag-i-intervene kung magtatanong sila or whatsoever. Kumbaga, wag kang bastos kasi resource person ka lang eh. Sila yung nag-iimbestiga eh. 'Di ba? Pero syempre, kailangan ipakita nila VP Sara yan na pinipigilan ko no sila, pinipigilan sila or whatsoever. Syempre, narrative na naman 'yun. si Miss Sunshine po ay asawa po ninyo? Yes, Your Honor. Yes. And Miss Sunshine Farda ay nagtatrabaho rin doon sa office ng Vice President. During DepEd po, kasama po siya. Kayo ni Miss Sunshine ay galing sa Davao. Tama rin po ba? Yes, Your Honor. Bago kayo nagtrabaho under DepEd with Vice President Sara as the Secretary, si Miss Sunshine ay nagtrabaho for VP Sara nung siya ay mayor ng Davao City. Tama po? Mr. Parda. Yes, Your Honor. Your Honor, ang nag-uusap lang po tungkol po sa confidential fund po sa office ay ako at saka si VP Sara. Sobrang nakakagulat na balita. 'Di ba? Grabe, Vice President Sara Duterte tumistigo na sa confidential fund. Umamin na daw sa kanya si Attorney Lopez Zuleika na paamin ni Congressman Acop. Ayon sa nakalap nating impormasyon, napilitang ang VP manumpa sa Kongreso. Matapos ang nangyaring pagpapakulong sa empleyado niyang si Attorney Lopez Zuleika, nirest pa ni VP si Franz Castro. Inamin daw ng Chief of Staff ang totoo. Empleyado niyang mag-asawa kumuha sa confidential fund ng DepEd. Napaamin ni Congressman Acop. Tara panoorin natin. Isa yan sa reason kung bakit maraming tuwang-tuwa na natsugi, 'di ba? Or sumakabilang buhay si Congressman Acop, 'di ba? Hindi dahil sa yun nga kurakot or whatsoever. Though hindi ko siya pinoprotect si Kong Acop na 100% talaga hindi siya nangurakot kasi syempre sila lang din naman nakakaalam diyan, 'di ba? Pero kung sasabihin mo lang na kurakot dahil sa parang iniipit yung idol mo na kurakot talaga, 'di ba? Kasi yun talaga, may mga ebidensya talagang nakita. It's just hindi lang talaga pinasimulan yung impeachment kasi natatakot, 'di ba? Na baka mabulgar nga naman. So isa to sa reason kung bakit galit na galit sila or tuwang-tuwa sila na natsugi yung tao, 'di ba? Manakop. Mr. Chair, Madam Vice President, if you have any question in so far as the actions of this committee are concerned, I think the proper remedy is for you to go to the court. Sir, I will go to court. Opo, pero Oo, that is pero for- araw-araw, you are depriving a person of her liberty while I await. That is precisely the point, ma'am. The- If our action of detaining your chief of staff is against the law, I think the proper remedy, and I think you're a lawyer, Yes, sir. the proper remedy is to go to the court. Sir, do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? Ang
Ang sinasabi ko lang po ay sundin Oo. po natin yung batas. Kaya dito nga, sir, sa House. sundin natin yung Kasi batas. nandito po kayo dito sa bahay ng Kongreso. Yes, sir. Sundin natin yung batas. Why will you penalize, punish Yusek Lopez for an act of the President? Madam Vice President, that is the decision of the committee as a whole. Sana po respetuhin po ninyo. Diba? Yes, sir. Kung meron pong Tsaka hindi naman i-defend ni Sara Duterte yan kung hindi niya tao yan eh. Diba? Palibasa kasi, may kinakatakutan din siya. Diba? Na yung si Lopez na yan, kung hindi niya yan ipagtatanggol at all cost, diba? Magbabackfire din sa kanya yan. Diba? Kaya hindi mo rin talaga masasabi kung binabaliwala niya lang, diba? Or, I know for sure, alam niya naman siguro. Diba? Kung bakit humahantong sa ganyan, kasi as per akop nga, diba? Attorney ka rin, abogado ka rin. Diba? Pero syempre, si Pipi Sara, pagtatanggol niya yan. And ito yung isa sa reason talaga kung bakit maraming nagagalit din kay kung akop talaga. Kasi si VP Sara dito parang hindi umubra eh. Diba? remedy, alam naman po ninyo bilang abogado na tama po yung sinasabi ni Congressman Acop, pwede po tayong mag-file ng relief sa Okay, court. sige sir. Tinutulungan ko lang kayo sir kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives? Tinutulungan ko lang kayo. Maraming salamat. Tinutulungan ko lang kayo. Saang banda? Diba? Bakit tinutulungan mo kamo si Zuleika? Pero syempre, ipipick up ng mga DDS yan. Like, oh my goodness, palakpakan kay Bibi Sara, tinutulungan ang House of Representatives. Diba? Bagong narrative na naman yon. Salamat po, Madam Vice President. With all due respect, Yes, Mr. Chair, Congressman I move that we Deputy strike Speaker out. Yeah, I move that we Suarez. strike out that last comment said about the House of Representatives. I don't think that is warranted. Neither is it fair to make statements such as that. So move, Mr. Chair. So move. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. And Mr. Chairman, Yes, may Congressman need Dan my all Fernandez. the resource persons to address the chairman kasi nakakawala po ng respeto sa committee na to kung hindi po natin na-address ang chairman. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you. We will now continue to the next item in our agenda. We will now proceed to the interpellation proper. The first to interpolate is the Honorable Congressman Acop. Thank you, Mr. Chair. May I ask Mr. Edward Farda? Mr. Farda, you were the Special Disbursing Officer during the period when Vice President Sara Duterte was the Secretary of DepEd. Your Honor, Mr. Edward Farda, you're recognized. Your Honor, Mr. Chair, I confirm. Thank you. Would you also confirm the 3 land bank checks, each amounting to 37.5 million, were issued to you as payee and were encashed by you? Would you confirm that? Would you confirm that? Mr. Farda, you're recognized. Your Honor, I confirm. Thank you. And would you also confirm that you certified the correctness of the liquidation reports on the use of the DepEd confidential funds and in fact issued the corresponding certification? Would you confirm that? Mr. Chair, pwede pong paulit lang po ng question regarding dun sa issue ng certification. Congressman Acop, please continue. Please repeat. Yes, Mr. Chair. Mr. Farda, can you, did you certify to the correctness of the liquidation reports on the use of the DepEd confidential funds and in fact issued the corresponding certification? Mr. Chair, wala kaming kakampi dito, walang maka-point of order para sa amin. How can you ask? Nag-intervene ba? Yung lalaki yung tinanong. I-intervene, natatakot siya eh. Diba? Natatakot siya. Men, ito lang ha. Ako naman, hindi naman talaga ako totally fan ng mga, alam niyo yung mga investigation na parang mga intriga-intriga lang. Ang kaibahan kasi dito para sa ginagawa ng Quadcom, meron silang mga mga ebidensya. Meron silang pinagbabasihan. Hindi lang basta-basta gawa-gawa. Unlike VP Sara Duterte, bigla na lang magsasabi na, bakit nyo ginaganyan? Diba? Yung presidente yun na gano'n dyan, something like that. Diba? Alam yung rekta intriga talaga. Walang basihan. Diba? Kaya di ko rin talaga mapigilan na maniwala sa pinagagawa ng Quadcom kasi meron silang pinagbabasihan eh. Bakit? Yung 125 million pesos ba na yan, gawa-gawa ba yan? Diba? Yung mga pangalan dyan, yung Mary Grace Piatos, gawa-gawa ba yan? Nandyan yan. Diba? Kaya sobrang hirap din na hindi sila paniwalaan. Alam niyo yung ganyan para. A resource person without Madam giving him Vice- copies. Without giving him Mr. copies. Chair, point of order, Madam Vice Mr. Chair. President, please wait to be recognized. Give him copies. Point of order.
What's the point of order of the Honorable Yes, Astro? Mr. Chair, Representative Acop is asking our resource person, why is it that the Vice President is batting? Yes, Yes, the ma'am. point of order Hindi is po wala dapat kami ganon. nakakamit dito, ma'am. Pero dapat Walang ganon. 1 minute recess, declared by the chair. Well, point of order. Session resumes. Please continue, Congressman Acop. Naputol Mr. yun Chair. Before I proceed, I would like to ask COA. Sige. COA, would you agree that 3 land bank checks, each amounting to 37.5 million, were issued to Mr. Edward Farda as payee? Attorney Camora, you are recognized. Yes, Mr. Chair. Nako. And did Mr. Edward Farda certify to the correctness of the liquidation reports on the use of the debt and confidential funds, and in fact issued the corresponding certification? Yes, Mr. Chair. Yes. And Mr. Fajarda and Madam Wait lang, Acosta, sana umabot din kayo sa dulo, ano, kasi doon natin sasabihin or doon tayo magbibigay ng opinion about doon sa parang pamabastos na mga DDS sa pagkawala ni Kong Acop. And then parang i-compare natin yon sa case ni FPRRD. So, ano yun? Hindi natin alam, pero parang ano yun, gagawin natin, pag-iisipin natin ng maigi yung mga TDS. Diba? Sa pambabastos nila sa pagkawala ng tao. Dahil lang dito. Ha? Sa Quadcom, pag-iimbestiga. also prepared the corresponding accomplishment reports for the use of the debt and confidential funds. Would that be correct? Mr. Fajarda, yes, Mr. Chair. Could you please repeat your answer, Madam? For Mr. Fajarda, for DepEd, Mr. Chair. Yes. Now, may I know, Mr. Edward Farda, si Miss Sunshine po ay asawa po ninyo? Yes, Your Honor. You're correct. Yes. And Miss Sunshine Farda ay nagtatrabaho rin doon sa office ng Vice President. During DepEd po kasama po siya. Yes, thank you. Now, Mr. Chair, para lang ma-recall po natin, si Miss Sunshine ang pinangalanan ng ating mga resource persons natin nung mga nakaraang hearing na nag-abot ng payola money sa mga empleyado ng DepEd at sinasabi niya na ito ay galing kay Vice President Sara. Bagay na bagay sa kanya ang kanyang pangalan. Talagang sunshine siya dahil paano ba naman hindi iilaw ang mukha mo pag naabutan ka ng pera? Meanwhile, si Mr. Farda naman ang pinapangalan. Tuwang-tuwa talaga yung mga yan. Actually, ito lang tanong ko lang naman to para sa inyo. Ano yung masasabi niyo? Though, hindi ako against sa sa tawag dyan, mga government employees. Pero ano yung masasabi niyo sa napakaraming benefits na natatanggap ngayon ng mga public officials ba? Or mga public employees? Diba? Kasi may mga nakikita din kasi ako parang nagrereklamo yung mga kababayan natin na nandun nagtitrabaho sa pribado, diba? Like, parang pinapaboran daw yung sa government employees. Like, sobrang, ewan ko kung nakikita nyo yan, diba? Na yung mga leaves or whatsoever, mga holidays, yung mga bonuses, diba? Ewan ko kung nakikita nyo rin yan. So, comment lang kayo sa baba. Diba? Gusto ko lang malaman yung opinion niyo about dyan. Kasi napag-usapan din naman dito, diba, na si Sunshine. Nagsha-shine talaga yung mukha niya dahil sa pera na natatanggap. Kaya lang gusto ko lang malaman yung niyo. Opinion. Nung nakaraang hearing, na nung una ay nagproproseso ng payola money through land bank payroll accounts ng field personnel, pero due to supposed security reasons, hiningi niya ang personal ATM account numbers para doon na lang ipapadala ang payola ng field personnel effectively bypassing the official documentation of all the transactions. In short, Mr. Farda, kayong mag-asawa ay nagtatrabaho para kay Vice President Sara. Tama po ba? Mr. Edward Fajarda. Yes, Your Honor. Yes. Kayo ni Miss Sunshine ay galing sa Davao. Tama rin po ba? Yes, Your Honor. Bago kayo nagtrabaho under DepEd with Vice President Sara as the Secretary, si Miss Sunshine ay nagtrabaho for VP Sara nung siya ay mayor ng Davao City. Tama po? Mr. Fajarda. Yes, Your Honor. In other words, Mr. Farda, lumipat kayo ng Maynila to serve under the office of the Vice President and in DepEd. Tama rin po ba? Your Honor, yung po kasing asawa ko nasa Manila, so kung ako po ay nasa Davao, so I decided na mag-apply po ako sa DepEd, kaya nagkasama po kami.
Pero pwede din namang ano siya. Hindi ko sinasabing ito talaga yung nangyari dyan. Pero pwede din namang napunta ka doon. 'Di ba? Dahil kinuha ka. Dahil sa loyalty. 'Di ba? Dahil sa loyalty. Pwede din yun. 'Di ba? Pwede din yun. Pwede yun. Pero hindi natin sinasabing yun. Pero pwede yun. Noong si Vice President Sara ay nakabase po sa Davao as the City Vice Mayor, hindi po kayo part ng kanyang staff. Tama rin po ba? Tama po, Your Honor. Tama. In short, bago kayo naging SDO or Special Disbursing Officer ng DepEd, wala po kayong involvement kay Vice President Sara. Yes, Your Honor. Correct. Dahil sa inyong asawa, si Miss Sunshine, kayo po ay nakilala ni Vice President Sara. Tama rin po ba yun? Yes, Your Honor. Sa makatuwid, tama rin po ba na ang pagiging Special Disbursing Officer ninyo ay ang first job nyo kay Vice President? Your Honor, executive assistant po ako bago po ako naging SDO. So, Special hindi ito ang first time na trabaho po ninyo kay Vice President? Executive assistant. Yes. Ang SDO appointment ang SDO ay isang appointment by the head of office. Would you agree with that? I believe po trust and confidence po. Oh, pero nag-appoint yung head of office. Opo. Thank you. In other words, pinili po kayo ni Vice President na maging Special Disbursing Officer. By trust and confidence po. Yes. Okay. Oh, Mr. diba? Chair, as we can see, By trust and confidence. Diba? By trust and confidence. So, possible nga. Dahil about sa loyalty siya. Kaya dinala na lang din. Kasi syempre para ikaw, for example lang, gagawa ka ng kalukuhan. For example, from mayor, tapos bigla kang naging president. Of course, yung mga trusted mo na tao nung mayor ka pa lang na hindi nakakalusot yung mga kalukuhan nyo. Diba? Yan din yung kukunin mo kapag pumunta ka na doon sa higher positions. Diba? Pwede yun. Pwede yun. isa lang ang credential ni Mr. Farda upang siya ay piliin ni Vice President Sara para maging SDO. Ito ay dahil siya ay asawa ni Miss Sunshine. Alam naman natin ang posisyon na SDO requires trust dahil malaki ang funds na involved dito. Sinabi na rin ni Mr. Farda yun. Grabe. For the case of DepEd, kay Mr. Farda, unang ibinigay ang confidential funds na umaabot ng mahigit 100 milyon. Mr. Farda, are you a regular employee within the meaning of our civil service? Mr. Chair, executive assistant po is also appointed po ng head of the office of the agency, considered po as a regular employee. Considered as a regular employee and therefore covered po ng civil service rules. Would you agree? Kisado. Mr. Chair, hindi po ako masyadong maalam sa rules po ng civil service. So, can I ask someone? Kasi if you're a regular employee under our civil service rules, the fact that you're appointed in the DepEd as co-terminus with the Vice President and then Secretary of Education, are you trying to tell this committee that a co-terminus employee would be a regular employee Backer within system. the meaning of our civil service rules? And if no naman, I think you would also be aware that under a joint circular, a special disbursing officer must be a regular employee. Yes, Your Honor. Okay, thank you. Now the question is, are you or do you consider yourself a regular employee despite your being a coterminous employee? Yes, Your Honor. So you're a regular employee. You consider yourself that. Okay. But as a coterminous employee, you serve at the pleasure of your principal. Tama rin. Yes, Your Honor. Meaning the principal is the vice president. Yes, Your And Honor. she can remove you from office at any point in time. Tama rin. Opo, Your Honor. Thank you. Mr. Farda. Diba? Sobrang lakas nilang mag-question sa admin na kesyo, pinapaboran dahil malapit sa Pangulo. Nangyayari din naman sa panahon nila, par. Diba? I think mas worse pa nga yung kay VP Sara kasi wala talagang mga credentials. Diba? Asawa lang ni ganito, asawa lang ni ganyan, na as long as loyal, ikaw na bahala dyan. Loyalty lang naman inaano ko eh. Diba? Yung tikom lang yung bibig kapag ano yung iuutos ko. Diba? Mas worse yun.
Pero ewan ko sa inyo kung ano din yung tingin nyo dyan. Sa nakaraang mga hearing namin, paulit-ulit pong nababanggit ang inyong pangalan. Sa katunayan, nabanggit din po ang pangalan nyo ni Attorney Michael Powa, spokesperson dati ni Vice President Sara, at dating Chief of Staff sa DepEd. Kilala nyo po ba siya? Yes, Your Honor. Yeah. At noong nakaraang hearing, napag-usapan ang confidential funds ng DepEd, pati ang mga YLS or Youth Leadership Summits. Dahil hindi po kayo nagpakita nung nakaraang mga hearing, wala po kaming choice kung hindi magtanong sa mga resource persons na nandito noon, nung araw na yon. Pero ayon kay Attorney Powa, ikaw at si Vice President Sara lang ang may alam tungkol sa paggamit ng confidential funds. Nako. Do you confirm this? O si Attorney Powa ang nagsisinungaling? Your Honor, ang nag-uusap lang po tungkol po sa confidential fund po sa office ako at saka si VP Sara, pero regarding po sa operation, may kausap pa po akong iba. So, Sa operation, tama po yung tama sinabi po ko. yung kay Tama Mike po. Kay Yusek po. Now, Grabe, no? Pero Inasa nila yan, par. Like, what the heck? Grabe yun, ah. Kaya pala maraming galit kay Kong Akop. Kasi iba din mag-uncover, eh. Di ba? May nalalaman din talaga. May mga naibuko din talaga. Kaya pala galit na galit yung mga DDS, ano? Okay. I said, sorry, Your Honor, sorry. sige. May kausap pa po akong iba, mga security officer po. Ano po? Yung pong security officer. Ang nakakaalam na isa. So, tatlo kayo. Ang kausap ko po si Ma'am Sara, and then ako po sa security officer. Okay. Security officer, ikaw at si Vice President. Correct. Okay. Your Honor, hindi po nag-uusap po si security officer at saka si Vice President Sara. So, ikaw lang ang kausap ng security officer? Opo. Takilapit lang yung mic kayo. Yes, Your Honor. Thank you. Bago tayo pumunta sa mga pinaggamitan ng confidential funds, dito muna tayo sa paano ba ipaprocess ang confidential funds. Specifically, yung confidential fund ng DepEd. Ang una pong step, Mr. Farda, is yung disbursement voucher. Would that be correct? Your Honor, may isa pa pong ginagawa para po magawa po yung disbursement. Ano voucher. po yun? Physical and financial plan po. Yes. There must be a physical and financial plan. Yes, Your Honor. Yes, thank you. Yung pong disbursement voucher para sa first quarter ng 2023 in the amount of 37.5 million, sa iyo po ba nakapangalan yung disbursement voucher? Your Honor, ang pinapangalan po sa akin yung check eh. Yung pong check eh. Yeah, sa iyo po. Yung check eh po. Yun, Ba't galit na galit yung mga DDS dito? Paninira ba yan, par? Resibo. Ebidensya, oh. Diba? Siguro kung magbe-benefit sila kasi kalaban kayo sa politika, given na yun. Pero kung may dala naman silang ebidensya, yan ang magagawa natin. Diba? Patunayan yun na fake yung mga ebidensya na yan. Diba? Saka nyo sabihin na pinopolitika kayo. Pero kung ganito, may ebidensya, tapos magngangaw-ngaw kayo na pinopolitika kayo, hindi may problema sa inyo. Diba? Kasi evidence-based tong mga to eh. Hindi naman to gumagawa-gawa lang ng mga intriga na mga walang naka-follow up na evidence. Kasi sila din naman mapapahamak nun. Kaya nga yung mga DDS is parang sirang-sira yung reputation nila sa mga antay eh. Kasi puro intriga lang. Diba? Maglalabas ng ebidensya, pulveron video, tapos AI, anak ng tokwa. Diba? disbursement voucher, wala. Ayan po ang disbursement voucher. So, nakaperma lang po ako dyan. Pero, Nandyan yung pangalan po ako, ninyo. nagsasign po ako, Your Honor. Thank you. Yun din pong cheque, kagaya ng sabi ninyo, nakapangalan na rin po sa inyo. Opo, Your Honor. Okay. Pero matanong ko po, kayo po ba nag-prepare ng disbursement voucher? Your Honor, ang nagpe-prepare po niyan sa DepEd ay yung pong accounting. So, ang nagpre-prepare ng mga disbursement vouchers ng confidential funds of DepEd ay yung accounting division po. Yung pong disbursement po, as to disbursement. Yung vouchers. Opo. Ang husay pa. Sobrang husay. Pero, this
this whole process would be under your supervision. Your Honor, alam ko lang po yung mga signatory dyan, pero ang mas knowledgeable po dyan ay yung accounting po. Wala po bang nag-uutos sa'yo na i-prepare ang mga disbursement vouchers o ihanda ang mga ito para requirement po ng paggamit ng confidential funds? Your Honor, pag mayroon na pong physical and financial plan, minsan po pupunta ako sa accounting para mag-request na po na pwede na pong gawin yung disbursement voucher. Kasi, And who gives you that order? Sara Duterte. Your Honor, as SDO, pag meron na pong physical financial plan, alam ko na po na kailangan na po kasunod pong gawin ang disbursement voucher. Automatic na ginagawa po ninyo? Pag meron na pong physical and financial plan, automatic na po na magpapagawa na po ako ng disbursement voucher. Okay. Thank you. Kayo rin po ang payee. Pay sa cheque po ako po ng pangalan. Yeah. Opo. Yeah. Dahil ikaw ang payee, may check na na-issue sa pangalan mo, as you have stated a while ago, sa halagang 37.5 million. Yes, Your Honor. Now, Mr. Farda, the name of Miss Runa Catalan is on this disbursement voucher. Tama? Tama. Yes, Your Honor. Totoo ba na this is what Madam Sunshine supposedly requested Miss Catalan to sign? Your Honor, as ano po yan eh, kapag ka po ang mga papers, si Miss Sunshine po ay nagpapirma na po kay Ma'am Sara ng disbursement voucher. Usually, trabaho po ni Miss Sunshine po yung regarding sa mga papers. May trabaho din po siyang ganyan. Tama po ba yung aking statement? Sorry, Your Honor, pwede pa ulit po yung statement ko na yan. Hindi ba tinanong ko kanina, yung pangalan po ni Miss Rona Catalan is nakalagay din po sa disbursement voucher na nakalagay dyan kanina. Opo, Nakita natin. Opo, Your Honor. Tama? Ito po ba yung ni-request ni Madam Sunshine for Miss Catalan to sign? Hindi ko po alam kasi po, yung pong separate po kasi kami ng trabaho eh. Kung hindi ko po alam po, yan po talaga yung question po yan. Kasi si Madam Runa Catalan in the previous hearings claimed that Madam Sunshine requested her to sign the liquidation vouchers for the 102.5 million in debt and confidential funds which were reported. Diba? Ito na pala yun. Ito yung alamat ng 125 million pala talaga. Diba? So, meaning, inaano siya, ina-investigate siya ni Kong Akop. Diba? So, ngayon, malamang sa malamang, itong hearing na to, maraming DDS na nagagalit kay Kong Akop. Diba? Kasi, syempre, bawal ano eh. Diba? Bawal ka na in yung puon nila par. Diba? Meaning, yung mga hate ng DDS na yon, nadala pa rin nila hanggang sa ngayon. Kaya tuwang-tuwa sila na sumakabilang buhay yung tao. Iba din pala magtanim ng sama ng loob ng mga DDS na to. Okay. Withdrawn as cash advances by you who serve as the special dispersing officer at DepEd. Yun po yung sinabi ni Madam Catalan, kaya tinatanong ko po kayo. Your Honor, ang ano po namin is, ang per quarter po, lagi pong 37.5 million. Opo. Tatlong beses? Opo, tatlong beses. Yes. So, totoo yung claim ni Madam Runa Catalan. Siguro Aminin. po, hindi ko po sure, kaya wala po kasi Okay. ako doon. Thank you. I'll take that for an answer. Yung pag-issue ng cheque sa'yo, yung date same date ng disbursement voucher, would you remember that? Pag-issue po ng check, Kaya nandyan. Your Honor, ano pong ibig sabihin pag-issue po ng check? Same Nagkasabay date. po nung disbursement voucher. Ay, ang sa pagkakalam ko, ginagawa po muna yung disbursement voucher Agree. para po makagawa ng check. Pero yung pagkatapos ng disbursement voucher, sumunod ka agad yung pagkagawa ng cheque. Would you agree? Hindi ko na po alam po kasi accounting po ang nagpa-process nun eh. Accounting. Opo. Kasi may pagkaalam po ako dun sa controllership iho eh. So I know. And nakikita ko na napakabilis nung pagkatapos ng disbursement voucher, may cheque kaagad. Napakabilis po ng proseso. Accounting po kasi Siyempre, usaping pera yan eh. Diba? Kapag kausaping cash out par, mabilis pa sa mabilis pa sa alas 4 yan. Diba? Ikaw, kaya, diba? Kung ikaw sa posisyon na yan, sobrang laking pera, kating-kati na yung kamay ng mga yan.
ipaprioritize talaga nila yan. Di ba? Pera na yan eh. Pero yun yung nakakalungkot. Kasi sobrang dali lang nila magnakaw. Pero kapag yung mga kababayan natin nagkiklaim ng kung ano-ano sa government, pinapahirapan, sobrang daming requirements, hindi ka pa nagiging qualified minsan. Di ba? So yun yung nakakalungkot. Yung taong bayan na supposed to be siya yung magbe-benefit, di ba? Sa ano ng government natin. Yung mga kurakot, yung nagbe-benefit. Yung mga buhaya, yung nabubusog. Diba? Like, what the heck? Process, Your Diba? Honor. Yes. Ayon dito sa disbursement voucher, na-receive mo ang cheque for 37.5 million. Tama? Yes, Your Honor. Thank you. I would just like to manifest, Mr. Chair, nakita natin sa screen ang kopya ng 37.5 million check na issued na-issue kay Mr. Farda. Ang pag-advance ng 37.5 million na ito ay may approval ng Office of the Vice President. In fact, nakalagay nga sa disbursement voucher, itong cash advance ay necessary, incurred lawfully and under her direct supervision. Mr. Farda, nung nakuha mo na yung cheque, ano po ang ginawa niyo po sa cheque? Your Honor, yan po ay withdrawin ko. Pero sa pagkakaalala ko po, hindi po agad na withdraw eh. Ano po ata ng kinabukasan pa. Kasi sa pag-aalam ko po, ang bangko wala pong ganyan atang. Winidraw niyo po ba ito one time? Yes, Your Honor. Yung pong 37. Grabe, paldo. Okay. Yung pagka-withdraw niyo yung pondo, saan niyo po dinala? Sa bulsa ni Sarah daw. Sa office po, Your Honor. Sa office. So, meron po kayong... Akala ko sa bulsa agad ni Sarah. Ano? So, syempre, ano yan, pambibintang yan. So, dito pa natin pwedeng i-claim yan. Ano? So, sa office pa lang daw pala. Or sa office daw pala. So, yeah. Bulsa agad. That would be able to hold 37.5 million. Meron po, Your Honor. Meron. Okay. Kapag merong na ngayon tao na sa inyong opisina na nangangailangan o may gagamitin para na confidential funds mula sa iyo, inaalam mo ba kung saan gagamitin? Your Honor, meron po akong process ng pag-disburse niyan, Your Honor. Could you explain to us anong process ng pagdi-disburse mo? Sa isang ano ko lang po yan sa security officer lang po ako nagdi-disburse niyan. Wala na pong iba. So, kung may nangangailangan ng confidential funds sa office ng DepEd, sa security officer lang mo binibigay? Yes, Your Honor. And who might be that security officer who disburses together with you yung confidential funds ng DepEd? Nako. Yes, Your Honor, meron po. Sino po yung security officer? Si Colonel Dennis Nolasco po. Colonel... Sa kwan po ito? Sa DepEd? Designated po siya as security officer sa DepEd. Sa DepEd. Opo. Designated as security officer. So, Yes, Your Honor. when designated, ang ibig sabihin Si Sarah. po yun, meron silang appropriate legal orders. You mean designate po siya? Ano po? Designate po siya. Na-designate po siya. Sino po ang nag-designate sa kanya para maging security officer? Syempre, si Sarah. I was informed, BP Sara, that si Dennis Nolasco po ay I was informed na meron pong security officer na for DepEd. So, sa pagkakaalam ko po, ang nag-assign po niya ay Parang nag-iingat siya eh. Na-post saglit na. Ang ano po, nag-iingat eh. Like, oh my God, dapat hindi ako mahulog dito. Magaling din talaga magtanong si Kung Ako par. Mahuhulog ka talaga eh. Like, alam niyo yung, though mahaba yung way or mahaba yung setup ng pagtatanong niya. Pero kita niyo naman, nakukuha niya yung mga sagot na gusto niya. Diba? Nalilista eh. Kada may tanong, lista, okay. Diba? Points yun para sa kanya eh. si Colonel La Chica. Oo. Lista na Okay. naman. Thank you. Pag ibinigay mo sa security officer, ano po ang hinihingi mo sa kanya na proof para saan gagamitin ito? Wala ka nang hinihingi? Your Honor, may pinapakita po siyang quarterly activity plan po niya.
And do you have a copy of all these quarterly activity plans in the utilization of 37.5 million? Kapag ka walang copy, isa lang ibig sabihin yan. 'Di ba? Diyan nung nagsisimulang maglahong parang bula. Mawala na parang bula yung mga pera na yan. Sinasabi ko sa inyo. Your Honor, confidential po yan, so binabalik po sa kanya. So, Ano po? binabalik po sa kanya. So you do not have any copy of that? Wala po, Your Honor. It is only Colonel Dennis Nolasco who would have copies of it? Yes, Your Honor. Okay, thank you. Ngayon, matanong ko, Grabe. sino-sino naman po ang humihingi na sa iyo ng confidential funds? Diyan lang po ako nag-disburse sa kanya, Your Honor. Siya lang? Yes, Your Honor. So, wala kang kaalam-alam kung saan o kanino ibinibigay ni Colonel Nolasco yung confidential funds? Your Honor, si Colonel Nolasco po kasi ang expert sa confidential operation. Hindi po ninyo sinasagot yung aking katanungan. Ang katanungan ko po ay, si Colonel Dennis Nolasco ang nakakaalam kung sino at saan ginagamit yung confidential fund na ibinibigay mo sa kanya. Would that be correct? Your Honor, based po dun sa quarterly activities na binibigay po niya. Yes. Ayaw talagang aminin. Kapag ka ito talaga mapaamin, 'di ba, makuha ni Kung Akop yung sagot na gusto niya. Isa din 'to, 'di ba? Isa din 'to sa reason kung bakit galit na galit yung DDS sa kanya. Okay. Ang sinasabi po ninyo sa amin is nagsasubmit sa iyo si Colonel Dennis Nolasco ng quarterly activity plan. Yes, Your Honor. And then, based on that, doon sa quarterly activity plan, nagbibigay po kayo ng CF. Ganun po ba? Yes, Your Honor. So, nandun din siguro sa quarterly activity plan yung buong amount? Your Honor, hindi po kasi buong amount po siya eh. Meron po siyang certain amount na hindi po... Na nakalagay doon sa quarterly activity plan? Opo. Okay, thank you. Pag ibinibigay mo ng pondo, is it in cash? Yes, Your Honor. Wow. Kasi ganito ang aking pagtatanong, Mr. Edward Farda, kasi gusto kong malaman o maintindihan saan po napupunta at paano ginagamit yung confidential funds. Pag nakuha mo na ito, kasi sa iyo nakapangalan yun eh. Di po ba? Yes, Your Honor. So, yun pala. Dito pala namumuo, 'di ba? Yung galit ng mga DDS kasi sobrang husay pala magtanong. Sobrang maingat magtanong. 'Di ba? Like nalalaro niya yung mga resource person na mapipilitang sumagot in a way na kalma lang, hindi bastos. 'Di ba? Saan ka pa dyan, par? 'Di ba? Given na matanda siya. Pero bakit effective yung way of pagtatanong niya? Bakit kila Marcoleta iba yung way nila ng pagtatanong? Bakit hindi umuobra? Nauuwi lang sa kung sino pa yung nagtatanong, siya pa yung napipikon. 'Di ba? Ay nako, kaya pala. Kasi ito another way of din to eh. Cross-examining na parang makukuha mo yung sagot mo na hindi magpapanik yung tinatanong mo. 'Di ba? Mahusay. Yes, thank you. Sa second at third quarter, Mr. Farda, meron ding mga disbursement vouchers at checks, tama? Yes, Your Honor. Yes. Ngayon, isa-isahin natin bago tayo pumunta doon sa susunod na proseso ng confidential funds. Comsec, please show yung disbursement voucher for the second quarter. Nako. Uy, Colonel Acop, General Acop. napahinga Can ng I just ask malalim. one question? With the indulgence of Congressman Acop, the Chair Yes. would like to recognize Yes, Mr. Chair. Deputy Speaker J.J. Suarez. So Edward, Mr. Fajarda, kayo po yung nagwi-withdraw ng pera sa Land Bank, tama po? Yes. So ayun, hanggang dito na lang muna. So tapusin muna natin dito. So hanggang kay Kung Akop lang tayo Kasi yun lang naman yung natin eh. Yun lang naman yung gusto nating panoorin ngayon. Kasi yun nga ikokonekta natin to sa kung saan nga ba namumuo yung galit ng mga DDS kay Congressman Akop. To the point na sumakabilang buhay na yung tao is binabastos-bastos pa nila.
So again, ang video to is mula kay Boss Balita TV. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, i-subscribe nyo rin. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So i-subscribe nyo na yan para malaking tulong yan sa atin para ipakita palalo ni YT sa sa ibang tao, 'di ba? Hopefully makarating sa mga DDS para ma-realize din naman nila. So may lang muna ako, babasahin lang muna ako. Panoorin natin yung mga post about kay Kong Akop nung binalita na sumakabilang buhay na siya par. So yung mga comment kasi like pinagpipiestahan excuse me. Pinagpipiestahan siya ng mga DDS na kesyo ganyan, kesyo ganito. Inom lang ako tubig yung boses ko kasi. Excuse me. So, pinagpipiestahan siya ngayon par, 'di ba? Ng mga DDS na parang pina-flag pa nila na deserve, 'di ba? Inaano pa nila na kaya daw nasawi kasi karma. 'Di ba? So, ewan ko kung dahil ba yan sa galit nila. Pero kung ikaw parang iisip ka na kapag natsugi yung isang politician, is karma na agad, parang may something na sa'yo. Diba? Kasi, kung ito lang naman yung pinaghuhugutan nila, nakurakot yung tao. Diba? Kasi, wala naman tayong nakita pa talaga na issue. Or ewan ko lang kung may issue ba si Kong Akop na malaki. Diba? About corruption na nililing talaga sa kanya. Comment nyo na lang dyan sa baba. Pero as per dito naman, sa nakikita natin dito sa way of pag-iimbestiga niya sa confidential funds ni VP Sara, sobrang goods naman, 'di ba? Ng way of pagtatanong niya. Walang intriga, walang panghuhusga. Sobrang kalma. Intriga, kalma, wow. Rhyme 'yun 'di ba? Sobrang kalma lang ni Kong Akop kung magtanong to the point na yung si Edward na yun, no choice siya kundi sagutin. 'Di ba? Hindi na babalagbag. So, kumbaga, kodo sa kanya. Pero syempre, kung gaano kahusay si Kong Akop dito, ganun din naman kalaki yung damage para sa mga DDS. 'Di ba? Ganun kalaki, knowing na yung mga inaamin or yung mga nakukuhang sagot ni Kong Akop is nagre-reflect yun kay VP Sara na may something nga talaga sa confidential funds. 'Di ba? Kaya ganun na lang kalaki yung galit nila kay Kong Akop. 'Di ba? Ngayon, ipakita ko sa inyo kasi talaga nililink talaga nila. So wala din naman silang maipakita na na tawag diyan, magpapatunay na ganyan nga talaga kakurakot si Kong Akop. Again, hindi ko pinoprotect si Kong Akop na parang 100% sure talaga ako na kurakot talaga siya, na hindi siya kurakot, 'di ba? Wala akong kiniklaim diyan kasi hindi talaga natin alam kung sino yung politiko na 100% clean, 100%. Meron ba yung mga sinusuportang mga politician, pero hindi natin pwedeng sabihin na 100% clean talaga yung politician na yan kasi sila lang yung nakakaalam diyan 'di ba? Hindi naman natin nababasa yung utak nila. So, ito na. Magbasa tayo ng mga comment ng mga DDS. Another wish granted ni Miss Cara David. Ako, fan din naman ako kay Cara David. Yung wish niya, 'di ba? Sa tawag dyan, matsugi yung mga kurakot. Pero itong kay Kong Akop kasi parang binibase lang ng mga DDS na involve si Akop doon sa mga kurakot. Dahil, 'di ba? Ginigisa si VP Sara. So yun lang yung nila. Yun lang yung tawag diyan. Yun lang yung basihan nila. So waiting for the mastermind of all. Maraming salamat Cara. May nag-praise the Lord pa. Grabe, RIP sir, very good investigator. So may mga fan din naman si tawag diyan si Kong Akop. So kita nyo, sobrang dami naman na mga good comments diyan. Hindi nyo kasi makikita Sobrang daming mga good comments
na nakikiramay, na-appreciate nila yung pinagagawa ni Kong Akop sa Congress. Pero ewan ko sa mga DDS, pilit nilang pinagpipilitan, pinagpipilitan pa, na ito lang daw yung paggasawi na walang nalungkot. Di nyo kasi makikita sobrang liwanag ng ano natin, ng brightness. Pakita ko sa inyo. Nabasa nyo ba? Sobrang liwanag ng brightness So may mga tao din naman dyan na na-appreciate nila yung mga ginagawa ni Kong Akop. So ngayon, sige, since pinagpipilitan naman ng mga DDS na yun nga, natsugi daw. So meaning, kasi yun nga, nag-viral yung wish ni Cara David na kapag kayong politician natutsugi is involved na siya sa corruption. Ako, to be honest, si Senator Enrile, di ba? Possible talaga yun. Di ba? Na may mga talaga yun kasi sobrang grabe talagang issue ni Enrile. Di ba? About corruption. Baka yun pa siguro maniwala ako na nasali yun sa sa wish ni Cara David. Pero itong kay Kong Akop kasi iba. So sabi dito, Abante is next in line. So may mga pa dyan. Sana hindi magkamali si San Pedro na papasukin siya sa langit. Magkakakulot talaga sila doon. Baka sa langit may mag-rally na rin. So ginaganyan nila. Good news. Kailangan pa naman siya sa impeachment ng VP. Abante next na. So natsugi yung tao. Good news para sa kanila. Sa mga DDS. Yan mahirap. Pumanaw ng walang mabuting nagawa sa bayan. Puro pahirap. Halatadong DDS. Pumanaw ng walang mabuting nagawa. Imuntik ngang mauga si VP Sara, di ba? Di ba? Kung natuloy lang yung impeachment trial, baka impeach na yung amo nyo. Kaso, nadali ng ng mga politician, mga Duterte blood. Yung ugat na sana ang sumunod, okay? Abante next. So, grabe si Kung Abante talaga yung inaano nila. Health problem po ba? Sana po igalang natin. Ang age ni ni Kong Akop 78. So, natsugi siya dahil sa katandaan. Yung sa kidney yata yun. Pero syempre, ililink nila yan. Kukunin ng mga DDS yan, pampalakas loob. Diba? Ibuboost nila yung mga isip nila na kesyo si VP Sara na naman daw yung nagsasabi ng katotohanan kasi natsugi yung kurakot dahil sa mga masasamang ginawa. So, yun yung pilit nilang pinapaniwala nila sa sarili nila. Diba? Na natsugi yung tao dahil kurakot. So, nakakatawa lang, pinagbabasihan nila na kapag matsugi yung tao, meaning kurakot, regardless of the age, regardless sa sakit. Kasi si Kung Akop 78. Ngayon, ito yung tanong natin sa mga DTS kasi binastos-bastos nila si Kung Akop So meaning ba kapag ka natsugi, wag naman sana si FPRD, diba? Meaning ba nun kurakot din siya? Aminado kayo na kurakot din siya. Kasi for sure sa kabila naman na sila, sure na sila na kurakot yon. And then yung killings niya talaga, 'di ba? Yung pagiging murderer niya talaga. 'Di ba? Hindi na kailangang i-debate 'yon. Totoo talaga 'yon. 'Di ba? So yan ba? Kapag natsugi din si FPRRD, aminado din kayo, 'di ba? Nakurakot yung tao na 'yan. And then nasali siya sa wish ni Cara David na matsugi lahat ng kurakot. Baka masaktan kayo niyan, mga DDS. Babalik sa inyo yan. Ako, hindi ko gagawin yan. Babastusin yung si FPRD kung matsugi man siya. Pero, hindi ko na kayo hindi nyo mapipigilan yung mga nasa kabila kung matuwa din sila. Kapag matsugi si FPRD, and I know for sure masasaktan kayo dyan. Iiyakan nyo yan. Diba? Sobrang idol nyo yan Diba? Babalik sa inyo yan knowing na si FPRD 80 na. 80 na siya. So anytime, pwede siyang matsugi. Baka gagawin niya na naman palasot.
natsugi siya dahil sa katandaan. Hindi siya kasali doon sa wish ni Cara David. Diba? Sobrang one-sided kayo or double standard kayo eh. Diba? Kapag sa mga kalaban nyo. Kasi yun talaga yung nakikita ko gina-judge nila totally 100% si Kung Akop. Like, sure sila na 100% kurakop si Kung Akop. Dahil lang, iniimbestiga ni Kung Akop yung confidential funds ni Bibi Sara. And I think pati yung kay FPRD. Diba? So, kita nyo naman yun. May intriga ba doon sa way of pag-iimbestiga niya? Diba? Ay, mag-iisip lang naman na may mali doon. Yung mga DDS lang naman eh. Basta, sa mga DDS. Kasi ako, ayaw ko rin talagang matsugi si FPRD agad-agad pa. Kasi, unfair din naman yun. Diba? Sa mga na-victim nila na konti lang yung oras na pagbabayaran niya. Diba? Pero if ever ba, diba? Time will come. Kasi lahat naman tayo matsuchugi talaga. Si FPRD nga lang, mas malapit na yung sa kanya kung age yung pagbabasihan. Though may mga umaabot ng 100, diba? Pero I think si FPRD, sobrang tanda niya na kasi. I think hindi na siya aabot ng 90. Diba? Or ewan natin, malay natin. Kung aabot siya ng 90, edi okay lang din. Total, nasa ICC pa rin naman siya that time eh. Diba? Sana maging to sa mga DDS kasi parang sobrang nyo eh. Parang natatabunan na yung pagiging makatao nyo dahil sa galit nyo or dahil sa sobrang pag-idolize nyo sa mga Duterte. Diba? Oh, sige. Naman, si Senator Robin Padilla naman, nag-post naman siya about dun kay Cabral na irespeto natin yung kay Cabral kasi yun nga yung family, diba? Nagluluksa daw. So, ibigay natin kay Robin yun. Pero tingnan natin kung nagawa din ba ni Robin na mag-post about sa pagkawala ni Kung Akop. Tingnan natin kung ba. Being sued, shame, former congressman. Idol na nila si So, Ramil Madriaga, pag-imbestiga sa niladang pera. Di ba? Wala. Hindi niya rin pinost si Kung Akop. So, parang double standard nga talaga sila. Kasi pinapanawagan niya Senator Robin na i-respect daw natin yung pagkawala ni Cabral kasi tao din yun. May mga family yun, 'di ba, na saka na natin hayaan mo natin silang mag-mourn. Pero wala tayong nakikita ng ganyan kay Kung Akop. Syempre, ba't naman ipopost ni Robin yan naman yan kalaban naman nila sa politika yan. It's just yun nga. Kapag lang kasi talaga sila, kapag kapapabot sa kanila, yun yung isi-share nila. Yun yung i-glorify bang tawag dyan. Diba? But yeah, that's it. So again, rest in peace kay kay Kung Akop. And then syempre, maraming thank you sa sa way, diba? Or sa mga nayambag mo na pag-iimbestiga. So sa pagiging niya, congressman, sa paano niya i-handle yung pera ng taong bayan, hindi ko muna siya i-comment sa bagay na yan kasi hindi ko naman alam yung background niya talaga totally sa part na yan. Kasi hindi naman ako under sa lugar niya. Hindi naman siya, hindi siya yung congressman ko. Hindi ako taga dun sa kanila. So, hindi ko alam kung paano niya alagaan yung mga constituents niya. So, di na para magsabi ako kung sobrang linis niya talaga, sobrang unlad ng lugar nila. Siguro kung may mga under dito kay Congressman Akop, comment nyo sa baba kung ano yung gusto nyo mensahe sa kanya, and then comment down below kung i-rate nyo siya 1 to 10 as a congressman sa lugar nyo. So kung hindi nyo naman or hindi naman kayo from that lugar, i-rate nyo rin 1 to 10. Ako ang rate ko sa kanya I think 9. Diba? 9 kasi 9 out of 10 kasi lang naman sa quadcom ko lang naman talaga siya totally nakita and then kudo sa kanya sa mga
pinagagawa niya. Sobrang solid nun para. Sobrang solid nun. Like, sobrang galing ng way of questioning, like to the point na nauuga talaga yung mga DDS, diba? Si VP Sara nauuga talaga siya. And then, yeah, that's it. Yun lang naman. Sayang nga itong mga ganito yung mga congressman na willing din talagang banggain yung kahit mga big fish ka pa, big names. Diba? Anyways, again, that's it. So, comment down your opinion below. And then, yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Boss Balita TV, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC. Oy! Courtesy din para sa House of Representatives. So, Filipino IC is